Kaya sa gabi mo hindi, sa hapag sa iyo ng Diyos. Amen! Patuloy sa pagsunod, patuloy pagsisipat na humayo upang tayo lalong pagpalain, bigyan ng mahabang buhay. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my Lord! Jesus the King! My Lord, my Lord! Yes, mga ako, thank you, Lord. Sino po gusto? Anong hinili nyo kanina? Buhay? Kagalingan? Ayan. Ngayon, anong gusto nyo bilhin? Pera? Kayamanan? O karukungan? Taas ang kamay ng kayamanan? Taas ang kamay ng karunungan? Yes, thank you, Lord. Ulit. Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my Lord! Jesus the King! My Lord, my Lord! Kung isang ko, hindi ang nais ninyo. Wala asawa, humingi ng asawa. Ako, humingi na dito sa Brother Benny, nasaan ka na? Kasi, kahapon po, nandun kami sa Pangasinan sa audition mo. Malayo. Pero, ang sarap kasi ang dami ng tao, kaya gano'n malayo. Ang ibang tao talaga pumunta. Sumusunod. Ngayon, inuwi ko sa kanila na doon sa Pangasinan ng second anniversary system. May patalong si Brother Green. Mayroon dito na nalaman namin yung kabilang kahilingan dahil kami. Yung isa, walang gusto magkaya. Yung isa, walang asawa. Gusto mag-asawa. O sige, hiningin nyo na yun. Dito ba yun? After 2 months, nakita kami ulit. Naghayo ako sa kanila. Sabi mo, walang anak. Sister, hindi na ako nagkaroon. Pasakit na. O, diba? Amen? Talaga natin sila. Yung isa naman, sabi mo, sister, meron ko isang pinagpala. Sino? Ito, sister, yung nagbili ng asawa. Bakit nakakita? May bumagsak. Sabi niya, hindi. Inimbita ng birthday. Tapos, sumama naman siya. Pagpasok daw niya sa bahay ng may birthday, nakikita siya ng laki na nakakabok doon sa dulo, nakapiling sa kanya. Kinubahan siya. Nung ipakilala siya doon sa lalaki, balik pa niya, 55 years old, at naghahanap din na mapapangasawa, kaya umuwi. Ngayon, nagkaigiwan sila, nagkwentuhan, hanggang sa lagi sila magkasama rin magsimba na mamasyal, pagkaraan isang buwan, nagpakasal. Amen! Okay, gusto namin ang asawa? Yes, Brother Tony, di ba yan? Okay, ikaw? Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my Lord! Jesus the King! My Lord, my Lord! Yeah!
Opo. Ngayon, tulog ng kunti, nagising na alas 8, nag-ayos-ayos na. Tapos ito, sabi ko nga kay Sir Emily, i-text mo ako ha, baka ako makatulog. Salamat sa Diyos, pinahintulutan ako makarating. Dahil nagtatampo na po ang ating magandang kapatid. Sabi sa akin ng linggo, ito Sister Cecilia, nakakadalawa ka na. Muntik na po ako hindi matuloy dito. Pero hindi pinahintulot ni Lord na magtampo ang ating magandang kapatid. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! 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 Mga kapatid, hindi ako to Hindi ako to. Si Lord ito. Lahat ang sasabihin ko galing sa Diyos. Amen! Huwag yung tignan ang aking pagkatao kung hindi ay salita na mamamutawi sa ating bibig. Ngayon, dahil sa ang papuri ay puro pagpapagaling. Si Brad, ako na magpuri. Brad, ganyan ang sakit ko nung ano. Pero pabuti ka na, mataba ka. Ako, payag na payag. 40 kilos yung ako noon. Pero doon ang ginawa ni Lord na paraan para ako ay natawag sa pagawain. Dahil ang ating papuri ay puro pinagaling. So, ang ating topic ngayon, bakit tayo nagkasakit? Sanhi kung bakit nagkasakit ang bawat tao. Mayroon itong dahilan, mga kapatid. Amen. Bago ko itapik sa inyo, yung kung bakit tayo nagkakasakit, mayroon pong isang awit na gigising sa ating mga puso. Na madama natin kung bakit ba tayo narito ngayon. Hindi naman natin ginusto na maglingkod sa Diyos. Sabi nga ni Sister Rita, biro mo yan, noong araw umiiyak ka dahil hindi ka marunong magsalita. Ngayon, saan ka nakapunta? No? Halos maikot ko na ang buong Pilipinas. Amen? Pero malakas pa rin. Amen? Palagpakan natin si Lord. Pakinggan natin ang awit na galing sa ating Panginoon. Pakinggan po ninyo ang damhin.
tinatanaw. Kung ikay nasa ospital, sabi mo, nakatulog ka na matagal, hindi ka nagising. Sa palagay mo maliwanag at tinatanaw mo bukas? Maliwanag, madilim. Ha? Grabe, walang sound. Pinutong ba? Uy. Maliwanag, madilim. Madilim kasi wala kang natiyakan sa iyong buhay. Lahat ng tinawag ng Diyos, lugmok sa problema, lugmok sa sakit, lugmok sa kahirapan, madilim ang kinabukasan, kinatanaw. Amen. Pero napakabait ng Diyos. Lahat ng kanyang nilikha, mahal na mahal niya. Dahil hindi niya ito pinapabayaan. Kahit na nasa dilim, inakay ng Panginoon. Sa pamamagitan, sino ginamit para tayo maakay? Hello? Sino ginamit ng Diyos? Siya ba mismo? Siya ba? Pero pumunta sa ating harapan, hinawakan tayo, inakay? Si Lord ba? Ay, walang tama. Si Lord? Si Mama Mary. At ang mga manggagawa niya. Kinarga si Mama Mary, dinala sa bawat tahanan, kinatok. Kinatok at inalok ang mga niya. Doon nabuksan ang ating mga mata. Doon natin narinig ang salita ng Diyos. Doon natin nagama ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Everybody, sister, brother, palakpakan natin Panginoon. Kaya, ito tayo ngayon, di ba? Kahit sa kabila ng ating pagkukulang, hindi nagsisimba, hindi nagdadasal, hindi namamumpisal. Kaya maraming sakit. Dahil mabigat na ang ating puso. Puno-puno na ng basura. Ano yung basura? Kasalanan. Amen. Kaya kung tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng larawan ng mahal na ina, ginamit ang ating mga manggagawa, tinuruan tayo manalangin, tinuruan tayo mamumpisal, tinuruan tayo magsimba tuwing araw ng linggo, nakalaya tayo. Yun ang pagyakap ng Panginoon sa atin. Amen. Sa palagay mo, brother, tama? Mali? Tama. Brother, dito ka. Dito ka ngayon. Ikaw ang unang nakita ni Lord, no? Kailangan sa iyo ay matutukan. Dahil ang nais ng Diyos, magaling ka na, di ba? Ang nais ng Panginoon, pag gumaling, mangako ka. Mangako ka na ba? Anong gagawin mo? Magtatrabaho ako? Balik? Anong gagawin? Pagkakarap na siya. Yung sister kanina nga inopera sa ulo. Nasaan na yun? Sister, halika rito, sister. Mahal na mahal ka ni Lord. Hello? Nasaan ka na? Where are you? Halika. Ito ang mga bida. Kayo ang mga bida sa harapan ng ating Panginoon. Yan. Halika kapatid, dito ka. O dyan, tabi ka kay brother. Yan. Ilan taon ka na, anak? Pero mo, may 5 anak ka na. Yan. Kayo, alam niyo ba, mahal kayo ng Diyos. No? Kaya kayo, tiyak na ang kamatayan, nasa inyo na. Pero dahil nakita kayo ng Panginoon, na pwede niya kayong gamitin na instrumento para sa iba. Kaya niya kayo pinunan. Kaya kayo pinagaling. Sa ngayon na magaling na kayo, ano ang inyong maipapangako sa Diyos? Maglingkod sa asawa, sa mga anak, siya lang ang Panginoon. Amen. Amen po. Palakpakan natin Panginoon. Pero mo yan, no? Kahapon din. Nandun kami sa Pangasinan po, yung mga pinagaling ng Diyos. Kaya kahapon na, habang nagsasalita ako, umiiyak ako kasi naalala ko yung
sarili ko. Nung ako po inakyatan ng ating mahal na ina, payat na payat ako. 30 years na ako may sakit sa puso. May baral na maliliit na agad ng aking puso. Kaya madalas akong mahimatay. Kunting lungkot, bagsak. Kunting saya, bagsak. Bawal masaya, bawal malungkot. Kaya, naghihintay na lang kung kailan mamamatay. Walang tinataraw na maganda bukas, wala nang pangarap. Dahil hinihintay na lang kung kailan magpantay ang paa. Pero ba ng Diyos? Biro niyo, alam niyo, kung kayo tinawag, marunong na kayo magdasal, ako hindi. Marunong ako mag-rosary, walang misteryo. Pag-ama namin, nagbagay mo Maria ulit. Pero bakit pinagaling ako ng Diyos? Hindi ako humihingi. Hindi ako nagdarasal na, Panginoon, pagalingin mo lang ako maglilipod ako. Hindi. Kasi ang alam ko, hindi na ako gagaling. Pero ang Panginoon lamang nakakagaling. Basta naramdaman ko, nung ako'y inakyatan, gusto kong sumunod. Yung araw ng babae na abangan ko at ako'y sumasama. Kayo kayo pa pala. Baka yung ilaw yung dala-dala ngayon, bigla mamatay. No? Mamatay ang sindi ng ilaw, hindi kayo mamatay. Okay. Ang dahilan ng mga sakit ay mayroong kadahilanan. May pinag-ugatan. Diba? Lahat may pinag-ugatan. Ang pinag-ugatan ng mga kasakitan ay kasalanan. Yes, sister, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. 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 Sabi nga dito sa awit 38 verse 3, ako'y nilalabdan sa tagay mong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Bakit nagalit ang Panginoon? Kasi hindi na tayo makaalala. May magsimba, hindi na natin nagagawa. Yung may mga trabaho, pag may overtime, ay mag-overtime na lang ako doon sahod pa. Diba? O kaya naman, family day ito, ang linggo. Kailangan mapasyal kami, kumain sa labas. Ganyan po ako naman. Paglinggo, karay-karay ko mga anak ko, pati anak ng kapitbahay ko, dinadala ko, ipasyal, ipanood ng sine, ipasyal sa Luneta, Manila Zoo, pakainin. Masaya ako doon, dahil akala ko, ay naglilingkod na ako na, yung pala hindi. So, nung ako'y nakakilala na, tinawag ng Panginoon, inakay, niyaka, pati pagkukulang, no? Pagkukulang, iyakap ng Diyos. Kaya tayo natutong manalangin, natutong magsimba, natutong kilalanin ng Panginoon. Amen. Ngayon, nabago na. O sino binago dito ng Diyos? Taas kamay. Yung binago na. Wala na yung dating pagkatao. Bago na. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam niyo, mahirap magbago. Hindi ganun kadali. Yung mga nakagawian mo na, mahirap baguhin. Pero pag tayo ay sumusunod sa Diyos, habang tayo ay naglalakad, papunta sa ating nahayuan, tayo ay nababago. Amen. Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Nawala ng dominion. Ang tao ay nawala ng kabutihan. Ano yung dominion? Stepanga, teacher, ma'am? Ang dominion ay ano yan? Binibigay ng Diyos sa bawat isa. Hindi yan basta binibigay. Binibigyan niya yung tapat sa Kanya upang makapag-akay ng maraming kaluluwa buhay patungo sa harapan ng Panginoon. Amen. Karisma, karunungan, yan ang dominion. Kasi, kung kahit gaano kakagaling sa Biblia, cover na cover, alam na alam yung basahin. Pero hindi mo naman nagagawa.
Hindi mo na isa sa buhay. Dahil itapik mo niya lahat na sa lahat ng tao, baliwala para ka lamang matingaw na umaalilaw. So kung yung paglilingkod may pag-ibig, kasama ang katapatan, walang reklamo, ay maglulugod ng Panginoon at tayo ay bibigyan ng dominion. Saan na yung ating angkor? Ay, ito pala. Tinanong ko siya kanina. Sabi niya na, ikaw na. Sabi ko, ilang oras ko? Siyempre na, isa. Di ba pwede tatlo? Ay, hindi pwede eh. Bakit ang oras ba ang isa? Ilang sais eh. So, dalawa lang pala. Sige, isi ako. Dahil alam niyo, kung pwede lang, kahit ilang oras. Dahil sa haba ng ating experience, hindi ko kaya ibahagi lahat sa maikling oras. Kaya lang, may oras tayo eh. Kailangan mo tayo kailan, ano? Pero mahalaga, yung experience na ako ay tinawag ng Diyos na may sakit, sumunod, tinuruan, inakay, nilot sa bakit pasukulan. No? Kahit wala akong panahon sa Diyos ng araw, mabait ako sa tao, salbahe ako sa Diyos, pero minahala ko ng Diyos niyaka at pinuruan. Amen! Amen ba? Alam niyo, nung bago pa lang ako, nung malaman ni Brother Tim na ako'y gumaling, sa pag-atin ko lang ng Christ ng Gabi. Tapos magaling na ako, inaya ko sa paho. Nasaan ba yung paho ko na? Kaya pala kong paho yung mga furniture. Nakita ko yung mga furniture, bumaba na ako. Kasi ang maayos sa amin noon, taga-Kalili. Hindi lahat na ipaliwanag sa akin. Tanong ako ng tanong kung saan ang simbahan ng Soldiers of Christ. Wala daw simbahan ng Soldiers of Christ. Hindi nila kilala. Hindi nakatuloy. Uwi na ako, nagsimba na ako sa San Roque. Pagkabalik nila sunod na linggo, Sister, nagpunta ka ba? Eh, wala naman pala kayong simbahan. Sabi ko, akala ko ba may simbahan? Tapos mayroon na sabi, may simbahan sa Paho. Sunod na linggo, pumunta naman ako doon sa Merier ba yun? Merier? Doon ako napunta, nagtanong ako doon, ay galit pala yung bari. Lalo. Walang Soldiers of Christ. Uwi na naman ako. Di pumunta ka meron, tsaka lang nila sinabi, palengke pala. Matagpuan ko rin si Lord. Doon sa taas ng palengke. Akyat ako, akyat. Bakit maingay? Nagsisimula na. Naghanap pa ako eh. Nagsasayawan. Sayaw. Sayaw ng sayaw, nasa palengke, araw, umaga ron, di ba? Alam nga naman party ito. Dahil umaga. Tapos may nakita ako malaking Soldiers of Christ. Ay, ito na nga siguro. Nakita ako ng isang kasamang humayo. Yung yun na taga-Bagubario din, si Christian. Nakita ako, Sister, halika dito ka maupo. Sabi ko, ano bang meron dito? May party? Hindi, fellowship ito, pagpupulit sa Diyos. At yung umupo ako. Maraming sharing, bago nagtok si Brother T. Tapos, tingin ako ng tingin sa oras ng pagulungan. Hanggang inabot ng alas 12. Alas 8, hanggang alas 12, ng oras 4. Ang tagal ako, sa sunod ko na lang ako sa Roque, isang oras lang. Diba? Pero hindi, iba pala si Lord pag nahuli ka. Kahit ayaw mo, babalik ka. Amen? Ayun na. Alam mo bakit ako nakabalik sa Paho? Sumakay ako jeep, San Roque ka. Lumangkas ang jeep. Na malayo ko, nasa C3 na. Hindi ko so nalang ako. Kasi parang meron na ako ng isip na gusto yata ng Panginoon na doon ako. Dumitso ako. So pangatlo,
Sinadya ko na talaga. Paho ako, hindi na sanroke. Amen. Sabi ko, bakit kailangan doon? Parang daming simbahan. Si Fred Hart, malapit. Si Gabriel, malapit. San Roque, malapit. Lampas pa, palengke pa. Sabi ng mga anak ko, nanay, ba't ka naman nagsisimba sa palengke? Totoo po yan. Kaya lang, sabi ko mga anak, hindi ko kayo paliwanag sa inyo. Kasi naglalama ko. Hindi mo masabi kung ano yung nararamdaman mo, di ba? Bahala na, basta ang ginagawa ko ito para sa inyo. Hindi pa ako noon magaling. Hindi ko pa alam na magaling na ako. Pero sa aking pagtugon, alam niyo ba, 4 na buwan lang, tinikaw na ako. Kasi ang sipag ko. Tapos, nung pinagpuri nila ako, umiyak ako, bakit ako, ano sasabihin ko dyan? Kagaya ng ginawa ko kanina, bakit ako pupunta dyan? Harap, ano sasabihin ko? Ang sabi ni Sister Rita Pinupit. Sabi niya, basta tumayo ka lang dyan. Pag pumuka na yung bibig mo, pawag katotohanan ang lalabas. Pero ang bayan ng Panginoon, araw na yun, family evangelization, inutusan ako magluto ng pansin. Sabi ko, ako na nagawa ng mga atleta, paglulutuin pa ako. Wala naman binigay ng pera. Ako pa, no? Ngayon, nagluluto ako, sabi ko sa anak ko, natulungan mo ako, wag ka na pumasok high school yun. Tinulungan ako. Nung nakapag-hiwa-hiwa na kami, gigisayin ko na lang, maglinis ka dyan, punas-punas. Sabi niya, nanay, nakapira ba ang marami si tatay? Sabi ko, bakit? May mga gamot ka dito. Kasi noon, isang araw, isang bili. 6 ang aking maintenance. Right? 6, ikaw ilan? Siya, ako noon, 6. Nung panahon na yun, 70 pesos. 2,000, year 2000. Ngayon, sabi ko, bakit ba? Ito, saan ba? Tinignan namin, 10 balo. Hala, 10 balo, hindi ko na-inom. 10 araw na ako hindi umiinom. Noon, wala pa ang mga meron, hindi pa nakarating sa amin. Pag hindi ako nakainom, para akong kandila na nagarang sa apoy, nangulupay-pay hanggang sa pumasok. So, ang buhay ko nasa gamot. Pero, nung ako'y nakakarinig ng salita ng Diyos, ninanap ko, nakalimutan ko ang aking maintenance. Amen! Palagpakan natin si Lord. So, sayang naman, inimon ko, pero hindi na ako bumili. Tuwa-tuwa si Brother Tim, nung ako'y magpuri, ngayon ang sinabi ko, iyak ako na iyak. Kasi hindi ko alam kung sasabihin ko. Kaya noon, tuwing nangayo si Brother Tim, git-git ako para magpuri. Dahil natuwa siya sa papuri ko. 30 years na may sakit, sa loob lang na 4-5 buwan, nawala. Gumaling. Sino nagpagaling? Si Lord, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, pagkaraan ng 1 taon mahigit, tumaba na ako. Sabi ni Brother P, magpa-check up ka, Cecil. Magpa-general check up ka. Bakit po? Wala ako karamdaman para mapatunayan kung talagang magaling ka na. Balik ako sa ospital, sa Manila Medical Center. Diyan ako noon. Sabi, balik ako. Hinanap ko yung doktor ko. Pagkakita sa akin, sabi ko, oh, kumusta? Mrs. Michael, kumusta ka? Akala ko, hindi niya tinuloy. Ano, akala mo daw, patay na ako. Ganun na. Sabi niya, lumipat ka ng doktor, ang tagal mo hindi bumalik dati buwan-buwan. Sabi ko, opo, lumipat ako. Anong pangalan ng doktor mo? Ang galing na niya. Tumaba ka. Sabi ko, magaling po talaga siya. Sino? Anong pangalan? Si Jesus Christ po. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. So, tinuloy ang aming check-up. Nung lumabas ang resulta, wala na yung mga barato. Tumatakbo na ang dugo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hindi ko nadaanan ang angiogram. Sister Rita, nadaanan na ngayon. Ako hindi. Kasi, si Lord na ang magpagaling.
Siya ang gumawa. Kaya magmula po noon, hindi na po ako pumalya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kahit saan ako ituro, saan ako dalhin ng ating Panginoon, hindi ako nagre-reklamo. At nung panahon na yun, may trabaho ako. Kahit payapot, may negosyo ako. Pero inalis ni Lord yun na hindi ko rin alam kung paano, basta nahinto na lang. Para bang nabura na lang sa isip ko. Nahinto na lang ako, hindi naman ako na umiyak, hindi ako nalungkot. Bahala ako na, wala. Wala na eh. Ang nasa isip ko na lang, humayo, maglingkod sa Panginoon. Bakit? Bakit? Kasi pinagaling ako. May mga anak na nag-aaral, kailangan gastusan, may magka-college, magtutuition. Ang asawa ko ang kita pang-araw-araw. Pero ako, sa akin, umaasa ang lahat. Pero nilimot ko yun. Aywan ko ba, basta nalimutan ko na may obligasyon ako. Pinaubaya ko na kay Lord. Amen! Maglingkod, sumunod sa gawain ng ating Panginoon. Sumulan noon hanggang ngayon. Malutong na. Kasi pinakita ko ako 1999. 2000, ngayong April, 18 years na po ang extension ng aking buhay. Palagpakan natin si Lord. Wala po makakapaniwala ng 40 kilos noon, ngayon 66 kilos na. At ito, malusog, malakas. Sabi nga ni Sterlita, biro mo yan, kararating mo lang. Pagod na pagod, araw-araw hayo sa Pangasinan. Noong isang araw, binaba namin 10 Mama Mary. Kakapagod, bundok pa. Pero hindi, alam niyo, tinuro ng Diyos. Huwag na kayo mga na, tawagin mo silang lahat, ipunin mo dito sa chapel. Oh, pinaisip ng Diyos. Sabi ko, naghiwalay kami ng mga kasama ko. Sabi ko, Kester Emily, tawagin mo na sila doon, sundan mo. Dali na dito yung Mama Mary, isama yung lilipatan. Unang sama-sama may naimbita pa na halos na puno yung chapel. At anong nangyari? Mini evangelization, isang salita, maraming isang bala, maraming sakon. Amen? Maraming natuto, maraming naituro kayo sa magbahal na ngayon. Amen? Palapag natin si Lord. Ang Diyos nagbibigay ng idea kung paano mapapabilis ang gawain. Amen? So, isang gawain, maraming agad-agad. So, yun na yung proseso o nagbaba, tuloy-tuloy na yun. Alam, payag na sila. Pagbalik namin, lahat sila pupunta sa chapel. Doon kami magtipon-tipon. Isa lang ang may dala na biskuit, tinapay, soft drinks. Pero sa sunod daw lahat sila magdadala ng pagkain. Amen! Napalakaran natin sila. Hallelujah. 1 John 1:8-10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, taas ang kamay ng walang kasalanan. Walang kasalanan. Ha? Meron dyan walang kasalanan. Kapatid, ano sabi rito? Pag sinabi mo wala kang kasalanan, pinaya natin ating sarili. Hindi totoo na mayroong taong walang kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. Amen. Dahil ang una pa lang nating magulang si Adan at si Eva ay nagkasalanan. Ilan tayo nagmula sa kanila? Kaya tayo may minanangan kasalanan. Ngayon, dahil tinawag tayo ng Diyos, dapat pag-aralan natin kung paano tayo makalaya sa kasalanan. Ayan, yung mga manggagawa ni Lord. No? Ano ang tinuturo? Pagbagong akyat,
may sakit. Anong tinuro sa iyo, Brad? Tumakbo sa ospital? Sister? O? Dasal. Ano pa? Dahil mayroong isang bagay na number one nais ng Diyos na aking pahahalagahan. Ano yun? Sino nakakaalam? Araw ng linggo, mga kapatid. Iyan ay araw ng Diyos. Pag ginawa niya ang mundo sa loob ng 6 na araw, ikapitong araw, kailangan niya. Yun ang araw ng linggo. Hinihintay kayo ng Panginoon dito sa kanyang templo. Bakit kailangan natin magsimba? Para lumuhod, tumayo, umupo, para lumuhod? Hindi. Para magpasalamat. Dahil sa ating buhay, buong linggo, binigyan tayo ng lakas, ng kabuhayan. Salamat, Panginoon. Nandito ako nagpupuri at bibigay ng ano ibibigay natin sa Diyos? Ikapu. Love offering. Diba? Pag nag-misa, may basket, umiikot. Yun ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Malachias 3 verse 10, subukan niyang ibigay ay kasampung bahagi ng inyong kita na magagamit sa aking templo. Kung hindi ko durungawan, hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Kaya, pagka nagsimba, yung hindi naguhulog, wala naman tayong pagpapala. Lalo na yung mahanapin yung bilog. No? Ano yung bilog? Bali. Pag hinulog, anong tunog? Kaya kapitindi ang biyaya. Diba? Kapitindi. Kaya mas maganda yung papel, walang tunog. 20 man yan, 50 man yan, 100, walang tunog. No? At yan, pag napagsama-sama, malaking biyaya ang makakatulong sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. Amen! Amen! Sino na nakakarating sa kulilan? Taas ang kamay. So lahat ng nagpupunta sa kulilan, nagbibigay ng love offering. Diba? So lahat na nagbibigay ng love offering, may karapatan kayo ang kinin yung isang bahagi ng poste doon. Amen? Ay, itong posting ito, kabahagi ako rito, nagbibigay ako. Lahat yun, tayo ang may-ari. Yung lupang yun, 4 na ekarya, hindi bibigyan ng Diyos ang soldiers of Christ ko ng ganong biyaya kung ito hindi niya tinulungan. Kaya bakit niya tinulungan? Ay, dati tayo nagpupuri. Nagpapasalamat sa biyaya na binibigay sa atin. Amen. Amen ba? Palagpagan natin si Lord. So, balik tayo sa paggamot ng kasalanan. Number 1, magsimba pag-araw ng linggo. Pag hindi makarating sa pulilan, mayroon naman kayong parokya. Kanya-kanyang parokya. Kasi karamihan, kadahilan at pamasahe. Okay, payag si Lord, revival na lang. Pero sa susunod, bigyan na kayo ng pamasahe para every Sunday, nandoon kayo. Amen. Ako nga, kahit saan akong, yung sulong ng Pilipinas, pinipilit ko ang linggo na nandito ako sa pulilan. Yung araw lang na ito, dapat wala pa kami rito, mamaya gabi pa. Pero dahil sa gawain ng Panginoon, dito sa lugar ng Peter and John, St. Peter and John Paris, anniversary ng Potrero Group, pinilit ko po ang karating. Amen. Hindi na ako matulog. Amen po. Palagpagan natin si Lord. Pangalawang gamot sa kasalanan. Kumpisal. Kumpisal ka na, sister? Naku, ang buhay-buhay kayo. Pinagaling ka, hindi ka pa naman kumpisal. Ikaw, Brad. Naku po, ate, sino ang mahayo sa kanila? Hello? Dapat, number 1 yan ninyo nga tungkulin.
Ako, ang ako'y coordinator, Lunes hanggang Huwebes. Hayo. Ayan si ako Pesal sa San Roque Biyernes. Biyernes na alas 5:30 ng umaga. Alas 4 pa lang gising na ako. Yung bahay ng mga binabaan ko, sinusundo ko yan, pinamamasahian, dalhin sa simbahan para makapampisal. Tungkulin natin yan, mga coordinator, mga key person, mga mahayo. Hindi lang basta ibaba, tapos lipat, uwi na. Marami tayong responsibilidad sa ating pagpanggap sa tungkulin na ito. Amen. Kumpisal ang number 1 na nakakapagtanggal ng kasalanan. Sabihin mo, sister, 30 years na akong hindi na kumpisal. Hindi ang dami-dami na mga ipon ko. Okay lang yun, Brad. Ikaw, Brad, lang taon ka na hindi na kumpisal. Wala kang kinasal? Ha? May 10 taon. Magsig-sig. Ikaw na. Last year. So, nakapampisal ito. Kailangan ang pamampisal ay once a month. No? Pag malasakit tayo sa ating kapwa, kagaya na itong mga pinagaling, pinatawad na ng Diyos yan instant, pero dahil tao, nagkakamali, nagkakasala, araw-araw, oras-oras, kailangan mayroon tayong paluang monthly confession. Amen. Pwede natin gawin? Ate, key person, coordinator, ano tayo? Ang coordinator na yan sa anniversary. Coordinator ka na. At yun ang tungkulin natin. Hindi lang basta babaan, akyatan, tapos na, hindi. Kailangan tulungan natin makalaya, lalo-lalo sa kasalanan. Dahil ate, pag hindi ka pa rin namumpisal, may tendency bumalik yan. Kasi ang sakit dahil sa kasalanan. Amen po? Kaya kumpisal ang gamot nito. Kung nahihiya ka sa pari nyo dahil kilala kayo, mayroong kinaka. Mayroong baklaran. Kasi minsan kakilala mo yung pari, lalo na close mo, nahihiya ka sabihin kung ano yung nagawa mo. Lalo na maglingkod ka na, sabihin sa'yo, saan ba ka na? Bakit mo ako yun? O diba? Kaya lumayo ka na lang para hindi ka masumbatan. Amen! Brother, kumpisal ha, sister, kumpisal. Ang pari, pumapayag kumpisal kahit hindi araw ng kumpisal. Ang gawin ninyo, bago mag-misa o kaya pagkatapos ng misa, abangan nyo sa misa. Ang hanapin kayo ng pari. Ngayon po ang ginagawa ko. Kasi hintayin mo yung kumpisalan, marami, mahaba ang pila. Diba? Kung gano'n ang gagawin mo, ikaw na. Amen? Okay. Ako, malapit na. Ano ang kasalanan? Pagpatakwil o pagkalikot sa Diyos at pagbibigay sa kagustuhan ng sarili. Ang paggawa ng kasalanan sa Diyos, sa iba at maging sa sarili ay maaaring sa isip, sa salita at sa gawa. Ang puwang ng Diyos sa sentro ng puso ng tao. Yan nga, tandaan natin. Ang puwang ng Diyos na dito sa ating puso ay napalitan na ng pagiging makasarili. Kaya huwag kalimutan ng Panginoon na mga kapatid, dahil kayo pinagaling. Alam niyo, pag nakalimot kayo, matutuklasan yung nalang, bumalik ang sakit, 4 na doble ang dala. Kasi hindi sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Kapag ang Diyos ay walang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay, ano ang Diyos? Pag-ibig. Palakpakan natin Panginoon. Ang pag-ibig ay Diyos. Kung kaya ito ang dahilan kung bakit anuman ang nais gawin ng tao ay ginagawa niya lamang para pagbigyan ang sariling kagustuhan, karangalan, kapulihan,
kasiyahan. Dapat para sa Diyos ang lahat ng ating gagawin. Amen. Amen po. Malapit na tayo. Kawalan ng Diyos. Ang Diyos ay maihahalintulad sa isang diamond sa buhay ng isang tao. Lalo na nasa kamay na niya ito at dumating ang isang sandali na ang tao ay nakakita at nakaamoy ng isang napakasarap na pagkain na nakapagdudulot ng pagkakakam nito sa kagustuhan na pagbigyan ng sarili, sa pagkakakam sa pagkain, itinapon ang diamond na nasa kanyang kamay at kinuha ang lahat ng kaibigan at masayang ginagawa. Panandali ang kasiyahan, ngunit huli na. Huli nawala din ang lahat. Ang tao ang pinakamahalagang kayamanan ng Diyos sa mundo. Wala nang iba. Wala nang iba pa makapaghiwalay ng tao sa Diyos kundi ang kasalanan. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! 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 So mga kapatid, kaya ang ating number 1 na gagawin ay pamakalaya sa kasalanan, umpisa yun. At pag lagi natin ginagawa ang umpisa, magsimba pag-araw ng linggo, alam niyo, mabait kayo. Tsaka lagi na siya nasa sa iyo. Bakit? Dahil sa ginagawa mo, tinatanggap mo siya ng buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa, buong pag-ibig. Ang Panginoon ay makakapasok na sa inyong mga puso. At wala ka nang iisip yung iba kundi ang gawain para sa Kanya. Amen. Kasi siya na nandito. Siya na maghahari sa iyong puso. Hindi lang yung sariling kagustuhan. Amen. Biruin mo, may hawak-hawak na niya ang diamond. Nakaamoy ng pagkain, masarap na masarap. Binitawan. At kinuha yung mga masasarap na pagkain. Ano ang simbolo ng diamond? Diamond, diamante. Siya ang ating Panginoon. Dahil sa masasarap na bagay, magagandang bagay, bitawan natin ang Panginoon, doon na lang tayo masaya pa. Walang pagod. No? Ayun. Pero mo, ang bibigat ng mga kaso ninyo. Lalo ito, na-opera. So, sino po naghayo sa kanya? Ikaw ba, sister? Alagaan niyo po ito. Kasi ang sino man nakakapagbalik sa Diyos ng isang makasalanan. Naparusahan na yan, kaya nagkasakit eh. Pero tinanggap ng Diyos, pinatawad. Ang nakapag-akay sa kanila ay pagpapalain ng Diyos, bibigyan ng malaking biyaya. Yun ay walang iba kung hindi ang inaasam ng lahat. Ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya natin sila. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, walang matitirang buhay sa atin, lahat tayo mamamatay. Lahat ng tayo sila ay mayroon ng hangganan. Kaya lang, kaya ni Brad, mamamatay na sana. Si sister, ako rin. Mamamatay na sana. Kaya lang nakita ako ng Diyos. Nakita tayo. Ako, pwede ko pang pakinabangan itong mga ito. No? Kaya alam niyo mga kapatid, ako noon, nung ako'y magpa-check up na clear, wala na akong sakit, kapuso, talaga naman po, nangako ako sa Diyos. Umiiyak ako sa harapan ng Eucharist sa Blessed Sacrament. Panginoon, maraming salamat sa buhay na ito. Bagong buhay. Itong buhay na ito na binigay mo sa akin, ilalaan ko ito sa iyo. Iaalay ko sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo ng hanggang sa wakas ng aking buhay. Kahit saan mo ako padala, papayag ako. Amen. Alam niyo, mga sabi ko ngayon, gusto kong bawiin. Ay, sabi ko hanggang kahit saan ipadala, papayag ako, baka saan ako ipadala. Kaya lang, sabi ko na yun. Pero nangyari ko, halos may ito ko ng Pilipinas para magturo, magpahayag ng salita ng Panginoon at ito'y mga nagbubunga. So, salamat sa Diyos. Salamat. Alam nyo, diba?
ba, Sister Pangga? Ang sarap. Ang sarap na ginamit ka ng Panginoon sa isang lugar. Nagbunga, dumami ang tagasunod, ikaw ang ginamit. Ano ang sasabihin mo, Panginoon, maraming salamat. Kaya dapat ating paggawain natin ang anniversary, ikaw ang mag-guidance. Dahil ikaw ang puno, ikaw ang binigyan ng Diyos na unang biyaya. Ikaw dapat. Ako nung araw, di ba, Sister Lita, sa Pangasinan, pinag-guidance kita, anniversary. Sabi ni Brother Dick sa akin, bakit mo binigay sa iba? Dapat ikaw. Sa kanya ko mo natutunan yun. Kaya magmula noon, tuwing anniversary, ako na. Kasi ito na yung kumbaga, ito na yung pinakamaganda pagkakataon, nakabilang na naman tayo ng isang taon na naman. Nandito pa rin tayo, malakas, nakatayo, nakakahayo, nakakaakay. Kaya pagkamayan natin, ikaw ang magagawin sa pag-anniversary. Sila, ititrain mo sila sa vigil, sa baba, o yan, sa ordinary fellowship. Lahat sila gamitin mo. Ako sa Pangasinan gano'n, pero wala akong inaasahin, kapatid. Wala akong sinasabi, Brad, ikaw mga bukas mag-guidance sa wala. Lahat sinasabihan ko sila, maganda kayo. Isa sa inyo ang mananalangin, isa ang mag-guidance. Kaya natatawa ako, ilang buwan ko nang ginagawa yan. Kahapon natatawa ako dahil sila kumakanta ng awit ng pastor, hindi makapikit. Kasi mga kinakabahan kasi kung kanino iabot ang mic siya ngayon. Kaya pikit-pinat sila. Pero alam niya ang Diyos, ituturo ka talaga. Kasi 20 sila. May ikot yung mata ko. Lord, sino ba sa kanila ang bibigyan ko? Sino po ba? Umahinto ako doon sa isa. Isa na 3 buwan na hindi humayo dahil paggawa ng bahay. Dahil sa bahay, pinabayaan ang hayop. Sabi ko, mahal ka lang ng Diyos. Kanya, nanay, andito na ako, hindi na ako absent, tuloy-tuloy na ito. O sa kanya ko binigay ng mic, sabi ni Lord. Siya nang nalangin na nagatog na umiiyak. Amen. Maganda yun. Huwag mo i-schedule para hindi makahanda. Bulagaan. Amen. Okay. Isa na lang. Ang pinaka-masaklap na gawin at gawain ng isang tao ay ang pagtakwil sa pagkatalikod sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ng mga kabiguan, kahirapan, pagtitiis at kasakitan. Yan tandaan natin.